Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Yes! Good afternoon! Sabi ng kuya, wala ba kayong mga kamay? Good afternoon ba? Hindi kailangan sumayaw. Good afternoon kuya, wherever you are. Magandang hapon po sa inyo. Wala po si kuya ngayon. Sa mga nanonood na nakikinig, biglaan lamang po. Kaya samahan niyo po kami hanggang mamaya. Alas 5:45 ng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po ba umuulan sa inyong lugar? Ingat lamang po kayo doon sa mga inuulan. Kahit dito sa Quezon City, in Metro Manila, nakakaranas tayo mga pagulan. Kaya doon sa ating mga kababayan na nanonood, ingat lamang po sa inyong mga pupuntahan. Dapat nakahanda kayo. Sa bayan po tayo ngayong napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Para naman po sa mga may internet connection, pwede nyo rin po kaming mapanood via Facebook Live at via live streaming sa untvweb.com. O kaya naman, ay install po ang inyong UNTV mobile application. Ngayon po ay makakasama natin sa serbisyo, maya-maya yan, si Attorney Miguel Inocencio. Ayan, ready na. Kakawayan mamaya. At saka si Doctor. Ayun, sabi ko na nga ba. Hello po sa inyong dalawa dyan. Si Attorney Miguel Inocencio. Nariyan si Doc Nap Borge. Hi, Doc. Ayan. Alam mo, matagal na kami magkasama di Doc din, kaya hindi ko natatanong ilang taon na siya. Pero, ay do. Si Attorney Migs, parang itsurang 24. Wow! Bata pa. Wow! Sabi nila. Okay. Tawag lamang po kayo sa 4426244 Local 157 para sa inyong medical and legal concerns. Yan. At bukas naman po, kung lulubin ng Diyos, magbibigay sa atin ng libreng serbisyo si Dr. Mark Arjan Fernandez, isa pong ENT head and neck surgeon. And of course, open from Monday hanggang Friday po ang UNTV Action Center, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Pwede rin tumawag sa telephone numbers 442-6254. Sige, bilis. Sulat ninyo, habol, dadan, madapa, kumukuha ng lapis. 442-6254, 442-6255. Isa pa po, mayroon pa dito isa, 442-6244, Local 181. Hanapin nyo po, yan, dalawa. Si Dayan Kainya, ayan yan, si Dayan yan. At saka si Rome Traballo. Morena naman yan. Yan, si Rome yan. Okay, ready na tayo. Simulan na natin ang programa sa pagbibigay ng mahalagang paalala. Eto, makakaranas po ng water interruption na ilang mga customer natin ng Manila Water. Ito po ay sa East Zone simula ngayong araw dahil ito sa line meter replacement at step testing. Ulitin natin yung lugar doon sa mga bahagi ng East Zone, yung binabanggit a while ago. At pansamantalang mawawalan din po ng supply ng tubig mula mamayang alas 10 ng gabi. Alas 10:30 po ito, to be exact. Hanggang alas 6 ng umaga bukas po ang mga residente sa ilang bahagi ng New Saniga or Saniga. Dito po ay sa lugar ng Mandaluyong City. Alas 10 naman po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang water interruption naman ay sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City at Pembo, Makati. Bahay Toro, dito lang sa malapit sa atin. At Pembo, Makati naman po, of course, sa Makati yan. Eto pa. Alas 11 naman ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Mawawalan din po ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Old Balara sa Quezon City. Ayun, mga taga Old Balara, handa na kayo. Ipon-ipon na, dahil yung schedule ay mawawalan po kayo ng tubig. Sa ilang bahagi din po ng San Roque sa Antipolo, mga taga Antipolo, magandang hapon po sa inyo. Rizal, Antipolo Rizal, mararanasan din po ninyo ang 7 oras na water interruption. Sige, tuloy tayo. Nakuha nyo na po yung schedule na yan, ha? Handa na yung mga dapat na pag-iimbakan ng tubig. Eto naman,
Ipinagpapatuloy po ngayong araw sa Senado ang pagdinig naman sa panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Rodrigo Duterte upang mabigyan ng agarang solusyon ang lumalalang problema ng trapiko dito sa Metro Manila. Di ba laging natin yan problema, ilang oras na bumabiyahe. Kayo na-experience yan. Kabilang sa mga naimbitahan sa Transportation Secretary Arthur Tugade at grupo po ng commuters upang makapagpahayag ng hinaing sa harap ng mga senador. Una nang sinabihan ni Senate Committee on Public Service Chair Grace Poe ang DOTR na magpresenta daw po ng detalyadong plano kung paano mariresolba ang matinding traffic sa Kalakhang, Maynila at mga kalapit na urban areas. Lahat tayo have a common desire, di ba po? Na yung problema sa traffic ay sana mawalan. Mawala na yan sa lalong madaling panahon. Desidido din po ang Department of Finance sa planong patawan ng buwis ang mga produktong petrolyo at limitahan ang VAT exemption ng mga senior citizen. Ayun, yung mga senior citizen. Magandang hapon po sa inyo. Una na inihayag ng Finance Department ang planong pagpapataw ng 10 pesos na dagdag na buwis sa kada litro po ng petroleum products mula sa mula sa kasalukuyang 4 pesos and 35 centavos na tax at pagtaas naman po ng 4%. Ayun, 4% ang pataw na excise tax kada taon. Ang paliwanag po dito ng Finance Department sa pamamagitan ni Secretary Carlos Dominguez, 2 dekada na daw pong hindi nag-a-adjust ang excise tax sa oil products. Hiling naman po ng DOF sa publiko na magsakripisyo ng konti habang inaayos pa po ang kasalukuyang sistema. Kasalukuyang sistema po sa ating bansa. Yan. Anything that's something to do with tax, di ba yung ating mga kababayan nagre-react dyan, ha? Pero kung yan ay makakatulong, alam nyo naman po, dapat naman ay mayroon tayong mapagkunan para sa mga gastusin, maraming mga proyekto ang ating pamahalan kaya nag-iisip yung mga yan. Okay, hihilingin din po ng mga jeepney operator na gawin ng 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep. Nako, marami naman aaray dito, maraming aaray. Ito ay kung matutuloy ang panukala ng Department of Finance na taasan ang buwis sa mga produktong petrolyo. Ayon po kay Pasang Mazda President Obit Martin, ito ay nakikita nilang paraan upang huwag silang malugi. Tutol naman dito po sa panukala ang commuters group at iginiit na dapat ring taasan ang sweldo ng mga manggagawa. Oo, di ba? Pag may humihiling na taasan yung pamasahe, di ba? Kawing-kawing yan, sumusunod yung pagtataas, request ng mga manggagawa. Oy, taasan nyo rin kami kasi apektado rin kami. Plano po ng Land Transportation Office naman, ito, gawing mas mabilis ang proseso ng aplikasyon naman ng pagkuha ng driver's license. Abay, marami matutuwa din dito. Ayon po kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galbante, guest ni Kuya yan kahapon, pinag-aaralan po ng ahensya na isagawa ang driver license exam sa pamamagitan ng paggamit ng computer. Dito po ay maiwasan ang kopyahan ng mga license applicant dahil ang mga sasagutang tanong ay computer-generated. Posible rin po magkaroon ng test driving sa pamamagitan ng virtual simulation upang maiwasan ang aksidente sa mga nag-aaral lamang magmaneho. Kaugnay nito po, target ng LTO na masimulan ang pag-i-issue po ng 5-year driver's license sa buwan ng Oktubre. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, Yan po ang ilan sa mga balita at paalala sa maghapong ito. Kung mayroon po kayong gustong itanong sa ating guests mamaya, si Attorney Maria Antoinette Mangroba. Siya po ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Mag-post lamang po kayo sa aming social media account, facebook.com/serbisyong kasangbahay. Ito pa po ang Twitter naman at UNTV_SK. At meron din po kami email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. At para naman po sa inyong medical and legal questions o mga katanungan, tumawag lamang po kayo sa 442-6244, Local 157 upang makausap niyo si Attorney Migs Inocencio at Dr. Nap Borje. Yan lamang po kayo. Magbabalik ang Serbisyong Kasangbahay. Yes, welcome back muli
sa programang Serbisyong Kasangbahay. Sa ngalan pa rin po ni Kuya Daniel, kami bumabati ng magandang hapon. Sa ngayon pa lang, na late mag-tune in, mga kasambahay, binabati po namin muli kayo ng isang magandang hapon. Serbisyong Kasangbahay kasama si Kuya Daniel Razon. Okay, noong nakaraang linggo po ay nag-appoint si Pangulong Rodrigo Duterte ng dalawang bagong Deputy Commissioners ng Bureau of Immigration. Yan po ay sina Attorney Michael Robles at Attorney Al Algusino. Dahil dito po inaasahan ng mga Pilipino na magiging mas mahigpit na ang Bureau of Immigration sa pag-screen sa mga pumapasok sa ating bansa. At kaugnay dito po yung pagkakahuli din sa American pedophile na si Jeffrey Weinberg na malayang nakakapasok sa bansa at naninirahan pa rin ito sa lugar ng Davao City. At hindi lang ito, issue din po ang human trafficking, illegal recruiters at mga foreign fugitives na nakakalabas-pasok sa Pilipinas. Ngayon po, alamin natin ang panig ng Bureau of Immigration kung ano ba ang mga nagiging hadlang para mabantayan nila ng maayos ang bansa at ano ang ginagawa nilang mga hakbang upang ma-improve po ang ahensya. Narito po mga kasambahay si Attorney Maria Antoinette Mangrobang, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. On behalf of Kuya Daniel Razon, kami po ay nagpapasalamat. Attorney Antoinette, isang magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po rin sa inyo at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Good afternoon. At ma'am, kayo po ay naririto. Malayo ang Bureau of Immigration papunta dito sa amin. Hindi po ba kayo na-traffic? Na-traffic po. Na-traffic pero nakarating kayo ng Matiwasay at mabuti. on time. Thank you very much. Salamat sa inyo. Alright! Okay, mga kasambahay, bibigyan natin ng pagkakataon na maitanong dahil eto na, nag-appoint ng bago. Kumustahin natin ang Bureau of Immigration this time? Yes, actually ito po lang ang unang linggo na buong linggo po meron na po kaming kompletong Board of Commissioners. So kakapasok lang po ng aming bagong dalawang Deputy Commissioners at dahil po dyan at sabi rin po ng aming Commissioner Jaime H. Marente na dahil kompleto na po ang Board of Commissioners, mas mabilis na maipatutupad po ang mga direktiba ni President Rodrigo Duterte pagdating po sa pagbibigay ng efficient, effective at mas malakas na immigration service dito sa ating bansa. Okay, nasa good news, ano po, di ba, attorney, hindi naman yung paglaganap ng droga sa ating bansa, di ba, sinasabi nila na yung Pilipino hindi nagmamanufacture ng mga droga. Ito ay gawa ng mga dayuhan. Okay. Eh, kapag hindi nabantayan, natural. Kahit anong effort mo gawin, kapag hindi mo mababantayan yung pagpasok nila sa ating bansa, baka hindi yan mapigil. Kaya napakagandang balita ito, attorney. So, speaking of pagbabantay doon ng Bureau of Immigration sa entry, ano yung mga programs na yan? Ang Bureau of Immigration po talaga ay ang pinakaunang ahensya ng pamahalaan na ma-encounter ng isang taong padating sa ating bansa. Dahil po dyan, naayon sa batas ng immigration, ang immigration officer po ay may kapangyarihan na hindi magpapasok ng sinumang dayuhan kung makikita niya na ito ay tila walang maliwanag na layunin sa pagpunta sa ating bansa. Ang dayuhan ay tila hindi akma yung sinasabi niyang layunin sa kung anumang dokumento ang pinepresent niya. Pangalawa at pinakahalaga, sa kooperasyon po ng maraming bansa, nagkakaroon po tayo ng mga information sa ating mga law enforcement counterparts kung saan po binibigay po sa amin ang mga pangalan ng mga undesirable aliens or ang mga foreigners na may mga kaso sa kani-kanilang bansa. Just recently po, nakipag-integrate ang Bureau of Immigration sa Interpol na kung saan ang Interpol po ay merong I-24/7 na sistema. Ito pong I-24/7 ng Interpol, dyan po nakalagay ang higit sa 190 member countries at dun po makikita yung tinatawag na red notices or yung mga listahan ng mga pinaghahanap or mga wanted sa ibang bansa. Dahil na-integrate na po yan sa sistema namin, maaari na po nating ma-identify whether ang dumarating po o ang na-encounter na immigration officer
ay isa sa mga taong naandun sa red notices ng Interpol. Higit pa riyan, yung database ng Interpol ay naglalaman din ng listahan ng mga lost and stolen passports sa buong mundo. At dahil dyan, naiiwasan po yung pagkakataon na merong dayuhan na gumagamit ng identity ng ibang tao. Dahil po dito sa capability nito na ito, napapalakas po yung pagmamonitor at pagbabantay natin ng ating borders. Siguro maibahagi ko rin po na isa sa mga bansa na nagbibigay sa atin ng listahan ng tinatawag nilang mga sex offenders ay ang US at ang Australia. Dahil po dito napakarami na rin po tayong mga American and Australian sex offenders na nape-prevent na makapasok sa ating bansa. Unfortunately po, hindi lahat ng iba pang mga bansa ay meron ganitong klaseng listahan. But since Americans and Australians are both one of our most frequent tourist arrivals, we are ensured that we can monitor or prevent the entry of both sex offenders from both countries. Okay, attorney, napakagandang balita ito. Itong binabanggit nyo ay 24/7, yung pag-integrate ng mga sa system natin. Before ba wala tayong ganito, and what was the problem? Bakit hindi natin nagawa ito? Nung nakaraan po kasi ay hindi compatible po ang sistema ng Interpol doon po sa computer program na ginagamit ng Bureau of Immigration sa ating mga sa border control. Ito po ay na-adjust na rin ng Interpol para maging compatible po yung kanilang sistema sa atin. Meaning, we have the intention to do that before? Yes po. Okay. But nung in-integrate po ay bumagal yung pagpaprocess ng mga pasahero at yun po ay nag-cause ng napakaraming pila, of which ang immigration officer po ay binibigyan lamang ng 45 seconds para mag-process ng isang pasahero. So hindi nyo ito na-accomplish kahit na mayroon kayo intensyon na gawin ito, hindi nyo po ito nais sa katuparan because of that problem? Because of that problem, yes. Okay, ang ganda nito. Imagine 24/7, lahat ng mga 190 countries ang kabilang dito. Lahat ng may mga kasalanan sa iba't mga wanted sa iba't ibang mga bansa, malalaman mo dito. Yes. So, ibig sabihin, mapipigil mo talaga yung pagpasok ng mga masasamang Opo. tao na magagaling sa ibang bansa na pumasok dito sa Pilipinas. Opo. Yan po ay napakaganda doon sa may mga kaso na. Ang pinakamalaking challenge po sa atin, sa amin, sa Bureau of Immigration, yung mga nagpapanggap na turista na wala pa silang kasong kinakaharap sa kanilang mga bansa. And mapag-aalaman lang natin na kriminal sila as soon as, of course, they have been arrested here to have committed crimes in our country, particularly nga po yung drugs. Nung kasabay po ng paglaban sa droga nitong administrasyon po ni President Duterte, yung aming commissioner po ay nag-utos na kung sakaling merong mga arestong naganap na ang subject po ay isang foreigner at involved po sa isang crime, particularly drugs or other heinous crimes, ipinag-utos po ang immediate filing ng deportation case laban dito sa mga dayuhan na ito. Ito po ay separate sa criminal case na kinakaharap nila. So, makakaasa po na kung sakaling sila po ay matapos ang paglilitis nila criminally, they will likewise be immediately deported as soon as they have served their sentences. Okay. Wala nang may implement ito, attorney? Wala nang may implement ito? May winnow sa inyo kung kailan lang po ito? O upon the assumption po of our new commissioner last July 1. okay, so ibig sabihin bago lang to? Yes. Ayan. So wala pa nasasampulan dito, attorney? Marami na po. Kung maaalala ninyo, yung unang-una naming na filean ng deportation case, yung nahulihan po ng drug laboratory sa Las Piñas. Okay. And just recently, nung Monday, yung nahuli po sa Boracay na 25 na foreigners from Taiwan and China. We have likewise filed deportation charges against all of these foreigners. Okay. Ma'am, may itanong ko lang ito, susugan ko lang ito. Kasi di ba po, lately marami rin tayong mga balita at mga nabibiktima. Yung mga kababaihan na nire-recruit dito, tapos dumadaan sila sa more in Mindanao, sa may Zamboanga sometimes, di ba po, dadaan sila doon, sasakay sa bangka, pagkatapos papupunta sa isang lugar sa Sabah o kaya lilipat sa Malaysia, pagkatapos magbibiktima sila ng human trafficking. Ito po ba, with this implementation of the 124/7, is this a assurance already na hindi na magagawa yan at hindi na magaganap? Una sa lahat po, yung efforts ng Bureau of Immigration against undocumented overseas Filipino workers,
It's another program of the Bureau of Immigration in coordination with the Interagency Council Against Trafficking. Ito po yung interagency kung saan talaga ang main focus is anti-trafficking efforts. Tama po kayo, yung nagiging port of exit po ngayon ay Zamboanga. Napansin po namin yung naging trend na dumadaan po sila sa Zamboanga patungo po sa Korea para maging entertainers. And naghihigpit po kami sa southern corridor natin because yun nga po, yung trend na doon na sila dumadaan, whether it be illegal recruitment, trafficking, or worse, terrorism. So, yun po ang tinututukan ngayon at pinag-utos po ni Commissioner Morente to strengthen our presence in our border crossing stations. Well, maganda po yan kasi may experience po dito ang programang Mr. Public Service before. Alam niyo sa programa ni Kuya, I think may 3 na mga biktima ng ganyan and natutukan po yan at salamat sa Department of Social Welfare and Development, isa rin po sa tumutok doon. Of course, yung tanggapan po ninyo na naging katuwang ng programa po ng ito ni Kuya para at least makabalik yung Yes. the 3 Pilipina na yon. For almost 6 months, na hirap yung kanilang pamilya. Salamat sa Diyos at nakabalik na. And rinawa, yung pong nasa likod nun ay mahulin na sa lalong madaling panahon. Okay, here's a question. Paano po nakapasok sa bansa ang American pedophile na si Jeffrey Burge? Ano ang ginawa ng BI para di maulit ang insidente? Ito pong particular na American fugitive po nito ay na-arrest po natin sa Davao just recently. I understand at the time po of his arrival, we still did not have a blacklist issued against him. So nangyayari po talaga yan na yung information galing po sa American law enforcement agencies dumarating, nakapasok na po yung foreigner. So ano pang ginagawa natin kung sakasakaling naunahan tayo ng pagpasok nila kesa dun sa information that they should be in our blacklist. Yun po, hinahanap natin sila dito sa ating bansa at katulad po ni Mr. Burge ay nahanap po natin siya sa Davao and he was arrested. Ang ginagawa po talaga pagdating sa mga foreign fugitives ay pakikipagtulungan sa kanilang mga embahada, lalo na po yung kanilang mga police attaché para po malaman natin kung sino-sino tong mga nationals nila na nakapasok sa ating bansa or attempting to enter our country para yun na nga po, hindi man sila pa nakakarating, ay maipasok ang mga pangalan nila sa Bureau of Immigration derogatory list at kung sila ay ma-encounter sa airport ay they are immediately sent back to their countries. Okay. May follow-up question dito po, Attorney Antoinette. Ilang % na ang na-arrest ng foreign fugitives upon the implementation of the I-24/7? Sa I-24/7, it was just implemented maybe more than a week ago. So, Just to give the information, just from January to August, we have arrested 98 foreign fugitives. That is unprecedented in the past year because in the similar period last year, we only had 46. So it has doubled in number for this year. For August alone, we had for July alone, we had arrested 26 foreign fugitives. So ito po ay nagpapakita na talagang nag-step up ang aming fugitive search unit at ahensya sa pagsugpo dito sa mga fugitives na to. Of course, nakikipagtulungan po kami dun sa mga foreign law enforcement agencies also. Okay. Ma'am, may pumasok na tanong dito. Sa BI daw po may kulungan din, di ba po? Meron po kaming ward facility sa Bikutan. Okay, pero sa yung BI before kasi may kulungan po sila. Sa main office. Opo. Noon pa yun, No ma'am. more na. Wala na po. Wala na pong kulungan na. Dati kasi may kulungan. Meron din po dyan. dati. Ayun. Siguro ito yung sinire-refer niya. Gusto niya magtanong kung mayroon dyan nakakulong na related sa drugs ang case. Una sa lahat po, pag na-arresto po sila related sa drugs, they are not detained in our detention facility. They are detained or nakakulong po sila sa mga city jails because they are criminals. And what we have actually in our detention facility are
immigration violators or yun pong mga foreign fugitives. But yung mga nag-commit ng crime dito, kinakailangan po muna silang makulong sa mga city jail habang kinakaharap nila yung mga criminal cases na nakasampa laban sa kanila. Okay, ma'am. Speaking of other issues like for example, hindi naman ito issue no po na mabigat, pero ang nakakatuwa naman dito mga kasambahay, yung mga pagbabago na para sa improvement, para sa pag-improve ng services para sa ating mga kababayan na humihingi ng tulong diyan sa tanggapan po ng Bureau of Immigration. Ano yung ma-expect natin mga programs under the leadership of the newly appointed commissioners? Ma'am, ang utos po ni Presidente talaga, isa sa pinakauna niyang utos yung pag-streamline po ng proseso pagdating po sa serbisyo na pagbibigay serbisyo ng Bureau of Immigration. That is, pagpapaigse ng mga proseso at pagpapalimit ng mga requirements na hinihingi. Pag-assume po ng aming commissioner, lalo na po ngayon na meron na po kami ulit na 2 bagong deputy commissioner, sinistreamline po natin yung processes. In fact, last July, we have streamlined 16 frontline services. Ang ibig sabihin po, yung mga serbisyo namin na mas pinakamarami ang nagtatransact, katulad po ng visa extension, yung mga humihingi po ng certificate of not the same person, certificates of travel records, etc. Yun po ay napaigsi na ang proseso in the sense that yung minimension po ng ating presidente na redundant requirements o requirements na maaari naman pong makita sa records ng Bureau of Immigration na hindi na po dapat hinihingi sa mga kliyente na nag-a-apply ng mga dokumentong ito. So yun po ay kaagad pong in-implement, and that is still a work in progress because we have a lot of other transactions na ine-evaluate po kung paano pa mapasimple, mapadili at mapabilis ang pagpaproseso nito. Okay, about the visa extension, mayroon po isang Malaysian national na expired ang kanyang visa. More or less mga ilang days daw po ang pwede niyang makukonsume niya sa pag-extend ng kanyang visa. She is a Malaysian national na nag-stay na dito sa Pilipinas. Anong pwede po doon? Di ba may kaso po doon? Wala naman. Pag sila po voluntarily, they go to our office to have their visa extended, even if they are overstaying aliens, wala naman pong kaso yon. Ini-encourage nga po namin lahat ng mga dayuhan na overstaying na to come out and regularize their stay. Huwag silang matakot. Huwag po silang matakot because if they come forward voluntarily and would want to have their visa extended, then hindi po sila i-arrest. That is, of course, iba naman po ang kwento kapag po meron ng complaint na na-file sa kanila or in the process of the immigration verifying the status of foreigners they are encountered. But if on their own they voluntarily come to us and ask that they want to regularize their stay or update their stay, they are more than welcome. And of course, ma'am, ito po ay nakakatulong rin sa kanila para hindi po sila maging vulnerable. Correct. Sa mga take advantage, lalo na po yung mga nagpapanggap din na from our office, or kung meron pa mga tiwali na mga kasamahan, maaari po rin silang they can fall prey. Pero kung they come, we will welcome them and encourage them really to regularize their stay in the country. Di ba may balita before, bago sa question ni Mr. Raymond Velasquez, yung mga Indian nationals na may nagtuturo pagkatapos they make money out of it, ituturo pagkatapos huhulihin, wala nang ganong klaseng mga balita. Hindi po yan kinokondone ng Bureau of Immigration. That's why we want to reach out to the public and to our clients, the foreigners themselves, to come and regularize their stay in any of our offices nationwide. They can check po yung mga locations ng offices namin sa website. So please, come forward. Yes, instead of approaching anybody Yes. or mga kaibigan nyo na wala naman alam, go directly to the BI. Yes po, that is correct. Okay, Attorney Antoinette, here's another question from Raymond Velasquez. Question from Twitter. Bakit kailangan pang magbayad ng BI o sa BI kung kailangan mong malaman kung may kapangalan kang may whole departure order? Una sa lahat, when you request for information, I would presume he is asking for an issuance of a certification. If you want a certification to be issued to you, there is really a corresponding fee for the certification that is issued. So yun po siguro yung tinatanong ni Sir, kasi hindi ka naman po pwedeng magtanong lang at bibigay lang sa iyo yung information para pong nagtanong sa It is really a formal document that is issued to a person asking whether or not he or she is in the
has a derogatory record. Okay. Sa bagong newly appointed commissioners, may plano ba siyang magtanggal ng mga tao at maglilinis? He has actually, we have actually started to reorganize. In fact, the very first week that the commissioner took his office, he reorganized our port operations division, which means po yung mga taong nagmamatiyag sa ating mga paliparan at saka seaport. So na-reorganize na po yon. In fact, the commissioner has also likewise said that the performance of those who have been placed in this position is actually also going to be evaluated within the next 3 months. At susunod po yon, yung iba pong mga offices namin, i-reorg din sila because si Commissioner din po ay nagbigay ng napakahigpit na deadline sa sarili niya, pati sa aming lahat, sa evaluate ng performance. Kung hindi po nag-work o hindi po effective ang performance, then we will look for another person to take the job. So ganun po. So everybody is also on their toes to make sure that you also keep your post and you to perform the job that is expected of you. Okay. Mayroon pa dito, ma'am, from viewer. Meron bang fine sa overstay if voluntarily naman pong pumunta sa inyo? I think no more, di ba? Meron po talagang ini-impose ng fine that is set. Akala ko yung penalty dahil ikaw That is computed po per month, and you also have a fee for every month that you failed to pay. How many days po ang process niyan? 1 day lang po yan if you file personally. Okay. Yes. Before ilang araw? Dati po nagtatagal merely because of the sheer volume. But if a person files in the morning, it is for sure you will be able to get that before the day So, ibig ends. sabihin, sa isang araw, kapag maaga kang nag-file, Makukuha mo, matatapos. opo. Oh, very Yeah. good. Ganda naman yan. Alright! Okay, ma'am, I understand na kayo ay, if I'm not mistaken, less than 20 years na po sa Bureau of Immigration. Yes, ma'am. Ma'am, ito po, kung ikaw ang tatanungin, ano yung wish nyo? Ano yung gusto ninyong ma-attain sa loob po ng Bureau of Immigration? As I said before po, ako ang wish ko is that all of us in the ranks would be inspired with the trend that is happening in government now to really deliver just faithful, sincere service to our people. As I said in my previous interview, yung pong ma-inspire kami ulit na pagbutihin at magsakripisyo para po mabigay yung the utmost that we can do for our government. I think that is my wish because as I said, we've had very, very good commissioners in the past and somehow we likewise fail. So as I said nga, the challenge is within the ranks for us to be able to change ourselves also in line with the course that the current government would want to take. So sana po tuloy-tuloy na po, and with our current leaders, we will continually be inspired as we celebrate our anniversary on the 2nd of September. Wow, congrats. Alright! Congratulations, ma'am. Okay. Siguro ito, observation din po ng ating mga kababayan. So, magse-celebrate din po ng anniversary po ang Bureau of Immigration. May mga observation dyan na baka daw po pwede na maayos yung parking nung mga pumupunta sa Bureau of Naiintindihan Immigration. ko po. Tapos baka kailangan nyo magdagdag. Mayroon ba kayong plano magdagdag ng building? Mag-construct ng panibagong building? Very nice question, ma'am. Lumang-luma na daw yung building ninyo. Opo. In fact, meron pong property ang Bureau of Immigration along Macapagal Avenue. That is MOA? Yes. Okay. It is a very good site to have a new building, but we are awaiting po for budget for us to be able to construct the building. In the past leadership po, that was the effort, but unfortunately po, hindi po nabigyan ng kaukulang budget. That was the effort of Commissioner Mison? Mison, Okay. yes, ma'am. Opo. Unfortunately, hindi po nabigyan ng budget at that time, but we are hoping in the next 6 years we'll be able to build. As you have very well see, our building po is very much outdated. The facility is too small for us. We have grown so much in number, and with the increase of tourists or foreigners coming to our country, the facility is really not enough for us. So we hope po, and that is the direction also of what the commissioner also wants. Thank you very much. Alam mo, sana nga magkaroon ng katuparan sa tulong at tawa ng Diyos. Attorney, maraming salamat po sa pagbibigay daan mo sa hapong ito sa programang ito ni Pinoy. Ma'am,
at this point, gusto po namin kayong hingan ng isang mensahe para sa ating mga kababayan patungkol sa ano ba ang Bureau of Immigration noon at ngayon. Siguro po, ang mensahe ko sa ating mga kababayan, lalo na po dun sa mga posibleng maging biktima ng human trafficking that is close to the heart of the Bureau of Immigration. Napakarami po natin ng overseas Filipino workers, pero kalaki po dyan, napakarami din nating undocumented overseas Filipino workers. Kung kayo po ay somehow nai-inconvenience kapag ang aming immigration officers sa paliparan ay nagtatanong ng mas maraming tanong at sinusuri po ang layunin ninyo sa pagbiyahe sa ibang bansa. Sana po hindi niyo ito masamain at tingnan na bilang nagpapahirap lang sa sitwasyon nito. Makakaasa po kayo na ang tanging layunin po ay siguraduhin na kayo po ay hindi mapapahamak, that you are well documented for the purpose of travel that you wish to undertake. Tulad po nung dati, pilit po namin pinoprotektahan yung ating mamamayan. Alinsunod po lang dun sa mandatong nakalaan sa amin. Siguro po, we are patuloy po naming sinusubukan makapagbigay ng tapat at mabuting serbisyo para po sa ating mga kababayan, para rin hindi po mapahamak pag sila po ay napunta po sa ibang bansa. At ganun din naman po ang pagbabantay namin para naman sa mga hindi mabubuting mga foreigners na dumarating, na masigurado po namin na hindi rin po sila makakapinsala pag sila ay pinapasok ng Bureau of Immigration. Okay, thank you very much, Ma'am. And also regards to the newly installed commissioners, two commissioners. Yes, I will extend. Yeah, thank you very Good much. luck and happy anniversary. Oh, thank you very much po. Thank you very much, ma'am. Okay, sa ngalan po ni Kuya Daniel, kami po ay nagpapasalamat dito kay Attorney Antoinette Magrobang, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration. Muli po, para sa inyong medical and legal consultation, tumawag lang po sa 4426244, local 157, at makakausap niyo po ang ating lawyer and doctor on duty, si Attorney Migs Inocencio at Dr. Nap Borge. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik ng serbisyong kasangbahay. Welcome back muli mga kasambahay sa serbisyong kasambahay. Ang lakas ng palakpak ni Jong at saka ni Arabo. Hindi pumalakpak si Alex eh. Ayan, mapupunit pa yung script niya. Thank you. Maraming salamat muli. Balikan natin ang kwento ng batang si Toy Toy. Ito po ang tampok sa mata ng bata. July 26 ay nakita ng ating serbisyong kasangbahay team ang 5 taong gulang na si Toy Toy. Ito po ay sa kahabaan ng Seat 3 na nangangalakal ng basura. August 4, 2016, linggo ng umaga, nagpuntahan po ni Erin Tumali ang tirahan ni Toy Toy. Doon po ay nakausap nila ang kanyang lola na nag-aalaga sa kanya buhat ng siya'y maulila sa ama at iniwan ng kanyang ina. Noong pong August 19 ay pinuntahan ng serbisyong kasangbahay ang maglola para sunduin sila at bigyan ng sorpresa. Masaya namang sumama ang pamilya kahit nawala silang malay kung saan sila pupunta. Sa tulong po ni Mr. Wilson Lee Flores ay nadala natin sa Kamuning Bakery ang pamilya ni Toy Toy at doon ay isang salo-salo ang inihanda para sa kanila. Pinagkalooban din po ng munting pangkabuhayan ang pamilya na handog ng ating programa at ng Rotary Club Roses sa pangunguna po ito ni Past President Erin Tumali. Yan. Thank you. Maraming salamat. Ayan yan. So, Nay, yung amin pong binigay sa inyo, inyo pong pagtsatsagaan na para kumita kayo at masuportahan nyo ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga bata. At saka po, yung lalo na hutong inyong mga alaga na si Kuya napakasipag mag-aral na sana ay mapagtapos natin ang pag-aaral. At lagi po kayo magdadasal kasi alam niyo naman po ang ating Panginoon. Lagi po yan nakatingin sa atin. So, lagi po kayo magdadasal. Lubos po ang kasiyahan ni Toy Toy sa surpresang handog sa kanyang pamilya. Taus-puso namang nagpapasalamat ang kanyang lola na si Aling Virginia.
Salamat po sa UNTV na tumulong sa amin na makarating dito. Pati kay Kuya Daniel na nagbigay sa amin ng puhunan. Makapaghanap buhay kami. Mayroon ba support sa mga po ko. Maraming po salamat sa inyo. Sa mata ng batang si Toy Toy, mula sa pangangalakal ng basura hanggang sa ngayon ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagiging kontento sa murang edad. Bawat matatamis na ngiti sa mga taong nakakasalumuha ay may tanda ng pagiging positibo sa hamon ng buhay. Yan po, ang batang si Toy Toy, isang batang mapagmahal, masipag, masayahin at higit sa lahat ay inspirasyon sa marami. Nakita namin yun ay, di ba kasama ako doon na nakakaiyak. Hindi in-expect ng mga pamilya, yung lola, pati yung dalawa niyang kapatid. Naku po, ang saya-saya. Mr. Wilson Flores, thank you. At Ma'am Irene, maraming salamat po sa inyo. Kasama kaagapay sa serbisyong kasangbahay ng programang ito ni Kuya Daniel. Sige, at this point mga kasangbahay, umpisa na natin ang service on the dot. Yes, kasama natin si Neldy Navarro, 46 years old, mula sa Laguna. Kayo po ito, di ba po? Magandang Opo. hapon. Opo, Magandang opo, hapon. ma'am. Yan. Gusto niya pong magpatulong na mapauwi ang kapatid niyang OFW na si Janice na tumakas sa pinagtatrabahunan nito sa Qatar. Tama po ba yun? Pagkatapos na tinangkang gahasain ng anak ng amo. Tama po ba yun? Opo, ma'am. Dapat lang po sa microphone po. Opo, ma'am. Tapos tumawag po kami tumawag ako sa agency nila hindi naman inaksyonan. Kailan po kayo tumawag? Teka muna, kailan ba ito nakaalis sa Pilipinas? Hindi nyo na alam. Hindi ko na, Hindi nyo mga matindaan. 4 na buwan na yata ang nakaraan. 4 na buwan pa lamang. Opo. Nakakaraan? 4 na buwan nakakaraan? Opo. Tapos hindi namin makontak kasi sabi nung taga-agency, ganun daw talaga doon pagdating kukunin yung mga mga cellphone at saka kaya hindi na namin makontak yung kapatid namin. Tapos Kinukuha ng amo yung cellphone. ganun daw talaga. Pati passport ba kasama? Siguro kasi nung nakatakas niya siya nung nakarang linggo lang ay wala na, suot lang na damit ang dala Naku po. Hindi na Yung sa employer niya, tumakas siya. 4 na buwan pa lang siya nag-stay. Tumakas na siya doon. Parang ganun, 4 na buwan niya. Tapos lang niya. Kailan niyo huling nakausap po siya? Nung isang nakarang linggo po. Pero tumawag siya sa amin nung nakarang buwan, nung mga magdalawang buwan na, mga June yata yun. Yun, sinabi niya na kasi nakatawag siya kasi nakahiram siya ng yata, yung cellphone na Tapos sinabi niya na muntik na nga araw siyang gasahin nung yung anak kasi may malaki ng 3 lang daw sana yung sa kontrata Tapos yun pala 6 yung anak. Tapos may malalaki na mga 14 yata. Sa kontrata, 3 anak. Pero Opo. pagdating doon, 6 na anak. Malalaki 6. na. Sa kontrata nakalagay, maliliit na anak? Ganun siguro po. Pero basta 3 lang daw ang So, anong kontrata. trabaho niya po doon? Kasama sa bahay? Oo po. Okay. Tapos yun, tinangka siya nung yung malalaki na yata ang Tapos sinumbong niya sa nanay, hindi naman naniwala yung nanay. Kaya pumunta kami sa agency, pumunta ako hindi raw nila pwedeng anuhin yung employer kasi baka daw kasuhan daw sila kasi wala naman daw reklamo si Janice sa kanila. Sabi ko paano makapagreklamo wala nga. Nung tumawag po sa inyo, ibig sabihin nakatakas na siya doon sa employer. Hindi pa po. Nung unang tawag, nakahiram lang daw siya ng cellphone. Pero nung nakarang linggo, Lunes yata yun, nung ngayong linggo, yung tumakas na nasa embassy na raw po siya. Pero hindi nyo na siya makontak. Ngayon, hindi namin nasubukan kontakin. Pero sabi niya, ligtas na raw po siya. Kaso lang, ang sabi nung tumawag yung agency sa isang kapatid ko na pinaghahanap ng pulis doon kasi
pinagbintangan na nagnakaw daw ng ano. Kaya ano, Sino daw nagrereklamo po? yung amo Employer niya. niya. Okay. Ito yung, itong paalala ito lagi ng kuya. Paalala lagi sa ating mga kababayan na yung mga kababaihan, napakahirap kapag ang place of work mo ay nasa Middle East. Ang sinasabi dito ng kuya at reminder din sa ating mga kababayan, even the department, ay ang foreign, ang tanggapan po ng POA, lagi sinasabi na kung yun ang destination nyo, mag-isip-isip kayo dahil this is not the first time po na nakakarinig tayo ng ganitong mga klaseng balita. And yun, gusto nyo po mapauwi yung atin nyo. Hindi yung ano ko Kaya yun, kapatid ko, Yung kapatid mo. nakakabata. Ibig sabihin, mas matanda po kayo doon. Opo. Okay, mas Pero- gusto mong mapauwi siya. Ang inaano ko po, kung depende na lang po sa agency sana sila, gagawa sila ng ano kung anong maganda o pauwian nila o ano. Kasi sabi nila, baka pwedeng yung hanapan daw ng ibang employer. Sabi ko, paano hanapan? Wala ang passport. Ano lang nga eh. Tumakas nga siya. Tumakas nga eh. Okay, nakigamit nga lang ng cellphone. Opo. Pagkatapos damit lang niya ang daladala niya nung tumakas papunta doon sa embahada. Hindi natin alam kung anong embahada doon. Alam niyo po, mayroon din tayong ganong klaseng kaparehong suliranin. Mayroon din isa pang kasambahay natin na may kaparehong suliranin. Si Jocelyn Carpio, 40 years old, mula po sa Navotas. Gusto niyang hihingi ng tulong ang mabilis na pagpapauwi din sa kanyang OF kapatid na nasa Kuwait. Ayon po sa napag-alaman natin, mabagsik daw po ang napuntahan niyang amo. Ito, yan. Napakahirap nito ha, di ba, Yan nga po, Mr. ma'am. Chris? Oh, 'di ba? Hindi alam nyo, hindi biro ito mga kasambahay. Ano po? Yung magtatrabaho ka diyan sa mga lugar na 'yan, mag-isip-isip po kayo. Okay, si Attorney Eric Duliete, ang OIC po, Chief ng Legal Assistance Division ng POA, nasa linya na natin. Attorney Eric Duliete, magandang hapon sa inyo po at welcome po dito sa programang Serbisyong Kasambahay din sa pangalan po ni Kuya Daniel. Kami bumabati na isang magandang hapon. Ako po si Annie. How are you, sir? Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, ma'am. Okay. Ano lang po, no? Kasi medyo nasa baka humina yung signal natin kasi nasa daan po ako. Okay, attorney, favor Yes lang po. ha, konting lambing lang. Huwag kayong gagalaw dyan ha. Ang ganda na ng signal niyo po ha. Attorney, Okay, dyan muna sige, po kayo, sige. attorney. Pasensya na po. Attorney, kahit na may naririnig kami ng busina ng sasakyan, okay lang po yan. Apo. Okay, attorney, mayroon kami ditong kasama na humingi ng tulong sa programa ni Kuya Daniel dito sa Serbisyong Kasambahay. Yung kanyang ate, pinagtangka ang gahasain. Pinagtangka ang gahasain ng kanyang amo. Tumakas po ito nung una nakatawag sa kanila at bumalik ulit dun sa kanyang employer. Pangalawa, hindi na po. Nakatakas na ito. Nakatakas na ito at ang daladala niya ay yung kanyang damit lang. Hindi niya nakuha yung kanyang mga passport na nandoon daw po sa amo, pati yung cellphone. Hindi niya na matawagan. Opo. Okay. Magpunta naman siya doon sa agency, hindi na po naman pinansin. Natatakot daw po na gawa ng aksyon dahil baka naman sila sampahan ng kaso. Now, ano kaya po ang pwedeng gawin dito? Mayroon din isang kaso dito na kailangan din ma-repatriate. Kailangan din ma-repatriate. Okay. Kailangan din ma-repatriate. Apo. Okay. Yun po, yung isa pang kaso. Ayan, teka muna. Attorney, sasabay-sabayin ko na ito, ha? Sige po, sige lang. Tatlo ito, ha? Rome, di ba? Rome Travallo. Ayan. Neldy Navarro, gusto niyang magpatulong, mapauwi dahil yung kanyang kapatid ay tinangkang gahasain ng amo. Tapos, huling usap nila noong nakarang linggo at sinasabing nasa embassy raw ito ng Pilipinas sa Qatar. Ito namang isa, Jocelyn Carpio, may sinasabi dito na gusto niyang ihingi ng tulong ang mabilis na pagpapauwi sa kanyang kapatid na nasa Kuwait. Mabagsik ang napuntahang amo. Ayan. Dalawa lang ito, Rome. Okay. So, attorney, anong pwedeng Yes gawin po, dito yes po? Ganito po, ma'am, base po doon sa narinig ko na kwento ni sir, yung sinabi na rin po ninyo, yung agency po na hindi po tumulong doon po sa worker can be subjected actually sa recruitment violation, yung po tinatawag nating failure to assist a worker. Mhm. Pwede pong dumulog po sa atin si worker pag nakabalik na po siya ng bansa para ma-file natin ang kaso.
Pero ang immediate concern po dito, narinig ko yung pagpapauwi. Actually, dapat po ang ating asawa ba to or kapatid? Kapatid po, kapatid. Opo. Pwede po siyang tumungo sa ating tanggapan, ma'am, para po mag-request po ng tinatawag nating repatriation. Oo. And yung repatriation unit po natin, we will pag-i-instruct po siya. We will be instructing the agency po to produce po yung tinatawag nating prepaid ticket within 15 days po ito kasi sa Middle East po ito, ma'am. Okay. In case of Yes po, attorney, go ahead po. And in any case po, ma'am, like yung lahat naman po sila may mga ganitong suliranin at gusto po nila na mapauwi ang kanilang kamag-anak, pwede po silang dumulog sa atin and ang ating po ahensya ay magbibigay ng instruction po sa ating agency or sa foreign employer po para po pagbigyan ng prepaid ticket po within 15 days po. Kasi Wow. po kailangan po nila ng exit. Okay. Attorney, may humabol Yes, po po. dito. Idelmar de Leon, taga-Bataan, humihingi ng tulong para mapauwi naman yung kanyang kapatid. Sa Kuwait, minamaltrato din ng amo. Ang pangalan Yes, po. ng kanyang kapatid ay si Ellen R. de Leon, 41 years old. Bawal gumamit ng cellphone. 1 hour lamang daw po ang tulog at minamaltrato pa. Isabay ko na ito, attorney, ha? Yes, ma'am. Oo. Okay. Opo. Binibigyan po natin, ma'am, ng abiso po yung mga gusto magpapauwi ng ating mga kababayan, Yung pong pagpapauwi, actually, gusto ko lang po ding linawin, Yung pagpapauwi po, ma'am, hindi po naman basta-basta. It's always subjected to on some legal grounds po ito, Sa mga narinig ko naman po na mga grounds po, yung katulad ng pagmamaltrato ng amo, yung attempted rape, at yung ibang working conditions po. Ito po ay valid na ground po para po mapauwi po itong mga kababayan natin, ma'am. Okay, a while ago, mention po nitong si Mr. Carpio na yung Neldy Navarro ay hinahanap ngayon at binabantaan na ikukulong. Kaya siguro po dapat madalian po ang pagkilos dito dahil, attorney, mamantakin mo yan kung mababaliktad yung sitwasyon. Siya na ngayon ang makukulong. Yes, ma'am. Sa mga ganitong sitwasyon, ma'am, the best thing actually to do is mag-seek ng shelter po sa atin sa embahada po natin or sa ating pinakamalapit na polo para po yung immediate protection po ng ating manggagawa. Now, on part of the PUA po, we will be instructing po yung agency po natin to report on the status of the worker para po makikipag-coordinate po din sa foreign employer kung paano po ba ang naging kalagayan, ano po ba ang naging problema o suliranin ng ating manggagawa po. At bibigyan po natin sila ng, papareportin po natin sila sa ating tanggapan, ma'am. Okay. Attorney, sorry if we disturb you. Ikaw ay nasa kalsada. Nasa biyahe po. Huminto ka. Hindi ka nakakagalaw. Hindi ka man lang makalingon ng kaliwa, kanan. Ang instruction ko kung ano po ang tayo nyo ngayon, ganun lang po. Okay. Attorney, thank you very much po. Maraming salamat. Ay, Mr. Thank you very Carpio, much po. ayan. May sasabihin ka ba kay Attorney Eric, ka? Maraming Pumunta na salamat lang po, ma'am, sila sa kanya. Yes po. Opo, attorney, Okay, nagpapasalamat sige. po sa Salamat po, inyo. Si Mr. Sige po. Carpio, nagpapasalamat Ma'am, sa inyo. bigyan na lang po natin sila ng abiso na pumunta na po sa tanggapan natin, ma'am, ha? Opo, Para papadalan. agad po. Bukas na bukas din siguro po. Opo, attorney, padadalan po namin ito ng referral letter mula dito sa programang ito ni Kuya Daniel sa Serbisyong po. Kasama. Again, Attorney Eric Doliete, ang OIC Chief Legal Assistance Division po ng Philippine Overseas Employment Administration. Sandali lang po, Mr. Carpio. Serbisyong Kasangbahay kasama si Kuya Daniel Razon. Okay, Mr. Carpio, wag na kayo masyadong mag-alala. Ha? Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am. Oo, wag kayo masyadong mag-alala dahil alam ko stress na rin kayo. Pulang-pula yung mata ninyo po. Hindi, nagmumotor kasi Oh, ako. ganun. Anong nga sa mata nyo po, maliit yung isa? Ganun talaga yung Inborn po. Wala naman problema. Wala. Ayan. Kasi may mga partner doctors din dito po sa Serbisyong Kasambahay. Baka pwede na. Wag lang yung ulo kasi hindi namin yan. So, pinapatawa namin kayo dahil alam nyo, pagpasok nito kanina, alam nyo, nakikita namin, yung mga pumapasok sa Action Center, masyado siyang malungkot. Parang hindi siya
at ease. Ayan. So at least kahit paano po ay mayroon tayong Salamat nakikitang po, ma'am. linaw. Sa tulong at awa ng Diyos ay sana po makabalik ng ligtas ang inyong kapatid. Salamat po, ma'am. At next time, yung bili ng kuya, yung mga kababaihan dun sa lugar na yan, hanggat maaari, magdalawang isip po kayo, huwag kayong pupunta po dyan dahil kadalasan pong problema ang inyong sasapitin. Ngayon naman po, dako tayo sa Kasambahay Update. Okay, noong 2 na Agosto, isang ginang ang humingi po ng tulong sa UNTV Action Center upang ilapit ang malaking bukol sa kanyang dibdib. Ayon po kay Aling Fe, 3 taon na po ang bukol na ito na nagsimula lamang sa maliit. Subalit, dahil sa kahirapan, hindi siya po nagkaroon ng pagkakataon na magpakonsulta po sa doktor. Naramdaman ko ganito pa lang siya kaliit. Maliit pa lang siya. Pinabayaan ko lang. Kala ko lamig hangin lang. Tapos nung ilang months na, meron na siya. Kuha na siya, Makate. Kulay ubi na. Palaki ng palaki siya. Tinapal-tapalan ko lang. Ayun nga, sa herbal. Mga ilang months yun na nagiinom ako. Ito na siya. Ang bilis ng laki niya. Sa awa tulong ng Diyos mga kasambahay, sa pagkikipag-ugnayan po ng programang ito at ng UNTV Action Center, sa kauna-unahang pagkakataon ay naipa-check up na po si Aling Fe sa isang breast cancer surgeon sa East Avenue Medical Center. Pag sinabi kasi, diba, sinabi natin may bukol, ang question lang naman dyan cancer ba o hindi. Given yung itsura ng bukol niya na buong breast, yung sugat-sugat na nga, and then actually may kulani siya sa leeg nyo, sa right, and then may kulani rin siya sa magkabilang kilikili. So, the chances are talaga more likely na malignant yung bukol. Titignan natin gaano kalaki yung problema. So, ang ibig ko sabihin nun, kailangan natin ma-survey, ma-check yung buong katawan, and make sure na yung problema is confined lang dun talaga sa right breast niya. Laking pasasalamat naman po ni Aling Fe dahil dinidig po ng Diyos ang kanyang panalangin na dalhin siya sa lugar kung saan siya pwedeng matulungan. Unang-una po, pasalamat po talaga ako sa Panginoon na natagpuan ko po kayo. Umiyak nga ako nung nakausap ko si Kuya dahil hindi ko akalain na sagutin po ninyo ako Sabi ko, Lord, baka ito na yung sagot niyo sa akin kasi sabi ko, maliliit pa yung mga anak ko. Kailangan pa nila ako. Sabi ko, Lord, baka ito na yung sagot niyo sa akin. Dalawang magkapatid naman po ang dumulog sa UNTV Action Center hating gabi ng Lunes upang humingi ng tulong na magkaroon ng pansamantalang matutuluyan bago ang operasyon ni Mang Rene sa kanyang baga. Kami taga Batangas. Naawa naman sa akin yung taga social service sa kalagayan ko. Sabi niya sa akin, huwag na ako kayong umuwi dahil i-schedule ko kayo bukas ng operasyon uli. Sabi ko, ay wala naman po kami tutulugan. Awa po ng Diyos sa pagkikipagtulungan po ng Department of Social Welfare and Development ay pinatuloy sila sa Jose Fabella Center. Matapos ang maayos na paghatid at pag-aasisti naman sa kanila, ay nagpapasalamat ang magkapatid sa ibinigay na tulong sa kanila. Ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyo lahat at binigay niyo sa amin ng pinapahalagaan niyo pa rin kami kahit pa paano. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa programa ng Kuya Daniel Rason. Kami natulungan sa pagkakataong ito at sana'y marami pa po kayong matutulungan. Okay, alam nyo, talaga naman alam nyo po, gabi na yan, paalis na po kami nang dumating yan. Ini-refer sila dito na yung isa ring hospital na pumunta po dito sa UNTV. Siyempre po, pag oras na, alas 6 or alas 7:30 ng gabi. Alas 7:30 ng gabi, ay wala na po yung hanggang alas 5 lamang po kami. Hindi nila sukat akalain. Salamat naman po sa Diyos. Salamat sa Diyos kasi may mga partners din po ang programang ito ni Kuya Daniel na sa isang tawag mo lang ay napaka-receptive nila. Salamat po sa Diyos. Muli, tapos na ba tayo?
Ayan, wala na tayong oras, Jong. Thank you very much. Ayan, nakaitanbay na. Batiin daw natin sila. Okay, si Rom Traballo, si Dayan Kainya. Closing na, sandali lang. Muli po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Bukas ulit kung lulubi ng Diyos, 4:30 to 5:45 ng hapon. Paalala lang po, ang doktor na makakasama natin bukas ay si Dr. Mark Arden Fernandez, isang ENT head and neck surgeon. Mas maganda po kung makakasadya po kayo sa aming hintilan. Pero kung malayo po kayo, pwede naman kayong tumawag sa 4426244 local 157. At gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil muli tayo naging maliit na instrumento upang maramdaman ng mga tao ang kanyang pagmamahal. Nananatili po sa Diyos ang lahat ng karangalan. Kaya hayaan niyo po hayaan niyo po na kayo'y aming mapaglingkuran. Ano man po ang inyong kulay, ano man po ang inyong relihiyon o sektor o kalagayan sa buhay, dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay.